Sumulat si suspended Bamban Tarlac Mayor Aris Guo kay Senate President Francis Escudero at ipinaliwanag kung bakit hindi siya nakakadalo sa pagdinig ng Senado. Ano naman kaya ang sagot dito ni Senate President Escudero? Alamin natin yan sa ulat ni Daniel Manalastas. Sa isang liham idinaan ni suspended Bamban Mayor Alice Guo ang komunikasyon sa mga senador. Hindi pa rin nakikita ni anino ni Guo kahit ilang araw nang nakataas ang arrest order ng Senado laban sa kanya. Pero ngayon, sa sulat niya kay Senate President Francis Escudero, pangunawa ang hiling niya. Humingi rin siya ng paumanhin kung nagkaroon daw ng hindi pagkakaunawaan kaugnay daw sa kanyang mga naging pahayag noong mga nakaraang araw. Sabi ni Guo, wala siyang intensyong pagsabihan o diktahan ng Senado. Hindi lang malaking hamon sa kanyang suspensyon sa pagkakaalkalde, kundi gayon din sa kanyang nasasakupan. Umaasa si Guo na mabibigyan pa siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili sa tamang forum. Pero sagot ni Senate President Francis Escudero, bagaman naunawaan ko yung pag-unawang hinihingi niya, hanggat hindi siya nagpapakita at sumusunod sa Senado, ay hindi ko matatanggap ang anumang pakiusap na hinihiling niya dun sa kanyang liham. Kaugnay hindi lamang sa pag-unawa, pero para matulungan din yung kanyang mga kababayan. Dahil meron naman pumalit sa kanyang Vice Mayor para ipagpatuloy ang trabaho ng pamahalaan sa Banban. Wala rin daw dahilan para itigil ang pagdinig ng Senado sa kabila ng hiling ni Guo. Walang balak sagutin ni Escudero ang liham sa kanya ni Guo. Sabi pa ni Escudero, payuhan ng tama si Guo ng kanyang mga abogado na humarap na sa pagdinig ng Senado. Walang dahilan para hindi magpatuloy yun dahil garantiya din yun na may sasakatuparan ang sinabi ni Pangulong Marcos kahapon sa SONA na banned na ang Pogo at magwa-wind down na lamang yung mga nananatiling legal na Pogo na, kung di ako nagkakamali, kulang na sa 40 o 40 hanggang sa katapusan ng taon para makahanap o mahanapan ng trabaho yung maapekto ang mga Pilipino. Tingin ko pati siya naguguluhan sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Mahirap din naman siguro malagay sa ganitong bingit ng sentro ng atensyon ng bawat ahensya ng pamahalaan. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.